90 days, iha. Mayroon ka na lang natitirang 3 buwan. Umaalingaw-ngaw pa rin ang mga salita ng kanyang doktor sa mga tenga ni Ava. 90 days. 3 buwan. 70 araw na lamang ang natitira sa kanya bago siya kunin ng kanyang sakit. Walang ideya si Ava na ang pagbisita niya sa kanyang doktor kaninang umaga ay ang magbabago sa kanyang tadhana. Binisita ni Ava ang kanyang doktor sa buong pag-aakalang makakalaya na siya sa karamdamang nakatali sa kanya simula nang siya'y ipinanganak. Sa mga nakaraang taon kasi, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan, kaya naman ang buong pag-aakala ni Ava ay sa wakas gumagaling na siya sa kanyang sakit. Yun pala, false alarm. Ano yun, te? Singit ni Berde nang marinig ang hinaing ni Ava. Napatingin si Ava sa kanyang kahati sa renta ng bahay. Hindi talaga Berde ang pangalan nito kung hindi Green, as in malaking ngiti sa Ingles. Malay lang ni Ava kung bakit gusto nitong tinatawag na Berde. Wala ate, balik ka na dyan sa mga opa mo. Tugon na lamang ni Ava at ngumisi sapagkat tutok na naman si Berde sa K-drama, gayong hindi pa naman ito nakakapagkape. Muli lamang napabuntong hininga si Ava nang maalala ang kanyang problema. Ang kanyang current major life problem. Literal na buhay niya ang nakataya sa bago niyang problema. 90 days. 3 buwan na lang natitira sa kanya at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman dito. Kung pwede nga lang sana, ay sinabunutan niya na ang kanyang panot na doktor kanina nang bigyan nito ang taning ang kanyang buhay. Pero ano magagawa niya kung wala itong buhok? At lalong kung hindi kasalanan ng kalbo nitong bumbunan ang taning sa kanyang buhay. Kalaunay, nagtanong si Ava. Berde, anong gagawin mo kung 90 na araw na lang natitira sa buhay mo? Bakit, te? Mamamatay ka na? Napangiwi si Ava at pinigilan ng sariling sumagot ng, kung alam mo lang. Wala kasi sa kanya ang mata ni Berde at nasa male lead ng K-drama na pinapanood nito sa kanyang cellphone. Kung kaya, hindi nito nakita ang pagngiwi ni Ava. Literal naman kasing may taning ang buhay niya, na bullseye lang ni Berde kahit nasa iba ang tingin nito. Pero ano nga te, kung 90 days na lang talaga natitira sa buhay mo? Huwag mong paiksiin ang buhay ko, te. Mahaba pa shelf life ko. Reply ni Berde at nagpamaywang pa para mag-post kay Ava. Pero kung 90 days na lang at expiration date ko na, haba syempre, hahanap ako ng fafa bago ako mapanis. Hoy, Berde, ang berde na naman ang bunganga mo. Ante, parang hindi ka natawa. Irap ni Berde at bumalik sa kanyang mga minamahal na opa. Haba syempre, te, mamamatay ka na lang din naman. Dapat nakatikim ka na ng langit. Lalo na tayo, te. Mukhang di tayo abot dun. Mas di tayo papapasukin ni San Pedro dahil sa bibig mo. Bungis-ngis ni Ava, ngunit natatawa sa mga komento ni Berde. Magdadalawang taon niya ng kahati sa bahay na inuupahan si Berde. At ngayong taon sana ay balak niyang lumipat sa kondo na plano niyang bilhin gamit ang ipon niya mula sa pagiging abogada. Kaya nga lang, may taning na ang buhay ni Ava at kung kailan pa naman nasa unang hakbang na siya sa pagiging mayaman. Sino naman ang papatol sa mamamatay na, Berde? Tanong ni Ava. Naghahamon na naman ng debate porket isang abogada. Pinapaalala ang plano ni Berde na magkafafa bago matigok. Pananaray lang ang tugon ni Berde na ang tanging ka-debate ay si Ava. Siyempre, di mo sasabihin, te. Ito talaga, oh. Tsaka ito ng literal na one night stand. With no strings attached. Kasi nga, tegi ka na. Tumango lamang si Ava. Sumasabay ang kanyang mahabang buhok sa pagtaas-baba ng kanyang ulo. Napangalumbaba si Ava bago tumabi kay Berde. Natutuwa siya sa mga opinyon ni Berde kahit na medyo dark ang kanilang topic. Anong klaseng... Tumikhim si Ava. Pinipigilang matawa at ngumiwi sa kanyang mga sunod na salita. Fafa ba ang gusto mo mabingwit sa last 90 days mo? 4M ate!
Talagang hindi na nito pinag-isipan ang sagot. 4M? Matandang mayamang madaling mamatay? Hindi, te. Ikaw na nga mamamatay, di ba? Anong silbi nun sa'yo? Oo nga naman. Pagsang-ayon ni Ava sa kanyang loob. Anong 4M palang hanap mo? Mayamang matangkad, matipuno at malaki. Hep hep hep! Ang puso! Hoy, ikaw Ava ha? Dapat ikaw ang tinatawag na berde sa ating dalawa eh. Napakamot na lamang sa ulo si Ava at nag-peace sign. Hindi niya natanda kung paano nag-spiral ang usapan nila ni Berde patungo sa direksyong ito. Ngunit hindi iyon nakatulong sa plano niya kung paano gugugulin ang kanyang nahuhuling mga araw. Wala rin kasi siyang balak sabihin kay Berde na 90 days na lamang ang meron siya, sapagkat baka paglamayan na siya nito kahit buhay pa siya. Iyon o sisingilin siya nito ng kalahati ng upa niya bago siya mamatay. Speaking of mga taning sa buhay, ganyan-ganyan ang pinapanood ko ngayon. Panimula muli ni Berde at itinapat kay Ava ang screen ng kanyang cellphone upang ipakita ang kanyang pinapanood. Mamamatay na kasi in 1 year yung female lead, kaya naman bago siya mamatay, balak niyang syutain ang kanyang matagal ng crush. O diba? Very seducing my crush with my last year vibes lang. Tumango si Ava. Nakaka-relate sa female lead na may limitasyon na rin ang buhay, ngunit iba ang sitwasyon nito. Kumpara kasi sa bida ng K-drama na pinapanood ni Berde, wala namang natitipuhan sa ngayon si Ava, kaya naman wala siyang balak akitin sa kanyang mga nalalabing araw. Ang tanging pangarap lang naman kasi ni Ava ay maging mayaman, bilyonarya kung kaya sana. Kaya lang, hindi na sapat ang kanyang buhay upang tuparin ang nag-iisa niyang pangarap. Unless manalo siya sa loto sa loob ng 90 days. Ngunit walang balak si Ava sumuko sa kanyang pangarap na maranasan ng buhay mayaman. Tinignan niya ang screen at napaisip bago wala sa sariling nasabi. Kung mamamatay na ako sa loob ng 90 days, simula ni Ava kahit na alam niyang hindi ko ang usapan sa kanyang sitwasyon. Balak kong maging bilyonaryo. Te, mamamatay ka na nga. Ang pinili mo pang pangarap yung hindi mo magagawa. Sita ni Berde. Mas posible kung maaakit ka na lang ng bilyonaryo. Naranasan mo ng buhay mayaman, may sugar daddy ka pa. Noong una, inisip ni Ava na normal na patutsada lamang ito ni Berde. It is something that Berde will say after all. Ngunit nang mas isipin niya ito, ay tila may ilaw na sumindi sa kanyang isipan. Imposibleng maging bilyonaryo si Ava sa loob ng 90 days, ngunit hindi imposible na makabingwit siya ng bilyonaryo. Tsaka kayang-kaya mo naman yun, te. Kutis mayaman ka naman. Di ba nga noong nasa college ka, akala nung marami anak mayaman ka? Rinig niyang sabi ni Berde na kanina pa pala nagsasalita. Kung may tani ang buhay mo, kayang-kaya mo makasungkit ng rich CEO bilang huling pahabol bago kasunduin ni kamatayan. Kung normal ang sitwasyon, hindi masyadong pag-iisipan ni Ava ang mga sinasabi ni Berde. Sino ba naman kasi ang bigla na lang magkakataning sa buhay? Ngunit iyon mismo ang nangyari kay Ava at ang mga salita ni Berde ang nagsimulang magtanim ng plano sa utak niya kung paano niya susulitin ang kanyang mga huling sandali. Sandali nga lang, te. Bakit kanina ka pa tanong ng tanong dito sa kung may huling 90 days ka na lang? Biglang tanong ni Berde na nag-catch up na ang medyo slow na utak. Nakapaningkid ito at linagay sa pause ang pinapanood para titigan si Ava. Ngunit misteryoso lamang ang ngiti ni Ava. Mapaglaro ang emosyon sa labi na nagtatago sa isang grandiosong plano sa kanyang isipan. I'm going on a dream vacation. Deklara ni Ava. Nakapagdesisyon na sa wakas. For 90 days. Sa tingin niya ay sasapat naman ang naipon niyang pambili sana ng kondo para sa plano niya. Hindi niya naman kasi kakailanganin ng kondo kung hindi ng kabaong matapos ang kanyang plano. If she can't be a billionaire, then she'll seduce a billionaire with her last 90 days. Simple lang ang plano ni Ava, maranasan ang buhay mayaman sa loob ng 70 araw. At para magawa iyon, kakailanganin niya ng pera. Lots of it.
Malaki ang naipon ni Ava mula sa ilang taon na pagtatrabaho bilang abogada. Gayon na rin ang perang pambayad sana sa kondo na balak niyang bilhin. Subalit, alam ni Ava na hindi sasapat iyon, lalo na kung balak niya talagang sungkitin ang buhay ng mayaman sa kanyang huling 3 buwan. Kaya naman narito siya ngayon upang doblehin o triplehin ang kanyang pera. New girl? Damn, she's hot. Look at those earrings. Must have cost a lot. Halos mapangiwi si Ava sa huling narinig. Totoo kasing mahal ang hikaw na kasalukuyang nasayaw sa kanyang mga tenga. It's an investment she made for the charade she's about to partake. If she's going to live a rich life in her last 90 days, she gotta look the part. Sigurado ang bawat hakbang ni Ava habang binabaybay niya ang kalsada na tila ba pagmamayari niya ito. Kasalukuyan siyang nasa drag race, illegal drag race to be precise, at siya ang abogadang sasali sa illegal na karera para palakihin ang pera niya. Balak ni Ava na makipagkarera upang doblehin ang kanyang pera, ngunit ang problema, wala siyang sariling kotse. Now, let's see. Bulong ni Ava sa sarili at linibot ang paningin sa lugar upang maghanap ng kotseng nakaparada. Mamahalin ng lahat ng kotseng kanya nakita dahil high stake at high risk ang drag race na pinuntahan niya. Kaya naman kung hihiram siya ng kotse, titiyakin niya yung ipapanalo siya. Ava's sight jumped from one luxury car to another, and that's when she spotted him. Palihim ang ngiti ni Ava sa likod ng kanyang damit na nagkukubli ng kalahati ng kanyang muka. Eksaherado ang hakbang at galaw ng kanyang bewang. Lumakad palapit si Ava sa lalaki. Hey! Kaswal at kalmado ang tono ng kanyang boses na hindi man lang nanginig kahit inaasan lamang siya ng kilay ng lalaki. Napakagat ng labi si Ava. Ava, lumapit ka kasi may kotse siya na gusto mong hiramin. Definitely not because he's handsome. Definitely not. With a tilt of her head to the side and a seemingly disinterested glance, Ava's next words slipped from her red lips. Will you participate in the race? Curious ang pagtaas ng kilay ng lalaki na tila ba tinatanong si Ava kung ano ang plano nito at sino siya para magtanong. Ngunit matibay si Ava at tinaasan lamang din ito ng kilay pabalik. Kinalaunay sumagot ito. No. Can I borrow your car then? Umaasa si Ava na tunog isang sopistikadang bitsesa siya. Tiyak siyang mukha namang pangmayaman ng kanyang itsura at kasuotan, ngunit sana ganoon din ang kanyang impresyon. Don't worry, I won't run off with it. Muli lang siya nitong tinaasan ng kilay. Alam ni Ava na mahihirapan siyang humiram ng kotse, ngunit hindi niya alam na ganito pala kahirap. Actually, the man is the one who's difficult. Hindi tuloy napigilan ni Ava ang kanyang irap. I'm good at driving. Sure. Tila hindi naniniwala ang tono nito. Umalis na ito sa pagkakasandal nito sa itim nitong mamahaling kotse at tumayo ng maayos. Yumuko pa ito ng unti upang pantayan ang eye level ni Ava. Pero magaling ka rin bang sumakay, miss? Sumakay? Sumakay ng ano? Biglang nag-init ang pisngi ni Ava na mapagtanto ang ibig nitong sabihin. Napaka-suggestive ng pagkakasabi nito, kaya alam na ni Ava na may ibang implikasyon ng riding na sinasabi nito. How dare you? Magaling sumakay sa kotse, miss. Pagtatama nito, wala pa ring ngiti sa labi, ngunit may pakiramdam si Ava na pinaglalaroan siya nito. Bago pa makareact si Ava, inaramdaman niya na lamang ang paghapit nito sa kanyang bewang at ang paghila nito papalapit sa kanya. Pero hindi rin ako kukontra kung ibang balak mong sakyan. Saad nito sa mababang boses. Tulad ko. Hindi ako natutuwa sa tabas ng dila mo. Tango lang nito. Hindi rin ako natutuwa ipahiram ang kotse ko sa isang estranghero. Even if she's a knockout. Then don't, but I can be persuaded, miss. Dagdag nito. Gusto ko ng kapalit. Alam ni Ava na pinaglalaroan lang siya ng lalaking hindi niya alam ang pangalan.
There's a devilish mirth in his eyes along with mischief. Ngunit walang balak si Ava na maging piyesa sa laro nito. May earrings. Isang hikaw sa kada gasgas. Matapang na sagot ni Ava. There's subtle amusement in the quirk of the man's brow that only irked Ava further. With a frustrated eye roll, itinaas ni Ava ang kanang kamay upang tanggalin ang isa niyang hikaw sa tenga nang hawakan nito ang pulso niya. Allow me. Bago pa bumuka ang bibig ni Ava upang maitanong kung anong ibig sabihin nito, naramdaman niya ang paglapit ng mukha nito sa kanya. Naestatwa si Ava sa pag-aakalang tatagpuin ng mukha nito ang kanya, ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. Saka na lamang ni Ava naramdaman ang labi nito sa kanyang tenga, ang hininga nitong tumama sa kanyang balat bago ito humiwalay. Napakawala ni Ava, ang hiningang hindi niya alam ay pinipigilan niya pala nang makita niya ang kanyang hikaw sa pagitan ng labi nito. Wala sa sariling napahawak si Ava sa tenga na bakante na dahil dito. Grabe, ang sexy naman ng pagtanggal ng kuyang to sa hikaw ni Ava. The car is yours, miss. Pagdedeklara ng lalaki. Lumayo na ito sa kanya at wala na ang braso nito sa kanyang bewang. Ngunit kahit sa salita nito ay malakas ang epekto. And this is mine. Dagdag nito at itinaas ang hikaw ni Ava na nasa kamay nito para idampi sa labi nito. Somehow, at that moment, Ava has a feeling that there's an unspoken clause in the man's sentence. Sa ngayon, hikaw pa lang ni Ava ang pagmamayari nito. Ngunit may pakiramdam si Ava na baka may iba pa itong makuha sa kanya sa hinaharap. Ah, bahala na ito. Bastang mahalaga nakahiram si Ava ng kotse at balak niyang pumasok sa karera gamit ito. Sa kabilang banda, habang si Ava ay abala sa kanyang kotseng nahiram, ay may kausap si Ezra Novosel sa kanyang cellphone. Si Ezra, ang bilyonaryong nahiraman ni Ava ng mamahaling kotse. At si Ezra, ang ngayon medyo nagsisisi na sinagot ang tawag ng kanyang cellphone. Jem Ezra, nakablock ba ang number ko sa'yo? Oh, well done Chester. Nagana pa pala ang utak mo. Sarkastikong sagot ni Ezra habang nakatuon ng tingin sa misteryosong babaeng kasalukuyang pasakay sa kanyang itim na sports car. Tandang-tanda pa rin ni Ezra kung paanong nakuha agad nito ang kanyang atensyon kayong kalahati ng mukha nito ang nakatakip. Palihim na umarko ang gilid ng labi ni Ezra sa paraang hindi kapansin-pansin nang maalala niya ang hikaw na nasa kanyang kamay. At mas umarko rin ang kabilang gilid ng labi niya nang maalala ang isang munting detalye mula sa babae. May nunal ito sa liig, sa bandang ilalim ng kanyang tenga, and somehow, that was the sexiest thing Ezra has ever seen. So, bakit nga hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, Ezra? Saka lang napansin ni Ezra na nagsasalita pa pala si Chester na kanyang kausap sa cellphone. Hindi pala kaibigang tao si Ezra, but Chester is one of the few individuals he chose to keep around. You sound like a nagging girlfriend, Chester. At hihiwalayan mo ako kung ganun? Sarkastiko ring sagot ng kanyang kausap. Alam na alam ang galawan ni Ezra. Anyway, wanna get your ass over here, Novosel? I got a new bottle of wine from France. Finely aged. Halos wala na sa tawag ang atensyon kundi sa babaeng humiram ng kanyang kotse. Nakasakay na ito at inarangkada ang kanyang kotse kasabay ng hudyat. I can't. Matipid na sagot ni Ezra. My baby is on the road. Nasa kalsada ang anak mo, Ezra? Kailan ka pa Agad na ibinaba ni Ezra ang tawag bago pa marinig ang buong katarantaduhan ni Chester. Pigil ang pamimilog ng mata, napailing na lamang si Ezra nang maalala kung bakit hindi niya madalas sinasagot ang mga tawag ni Chester Millstone. The guy is a fucking dumbass. Mabilis ang muling pagtawag ni Chester na sinagot ni Ezra. Ezra resisted the urge to roll his eyes, especially when he heard the other guy's laugh over the line. Damn, Ezra! You really gotta stick up your ass! Tawa ni Chester. Your car's on the road then? You're driving? My car's on the road.
Sagot ni Ezra, ngunit may pagtatama. But I'm not driving. Damn! Autopilot pala kotse mo, Ezra. Kaya mag-drive mag-isa? Isang hirit pa, Chester Millstone. Ipupull out ko investments ko sa kumpanya mo. Jeez! Gusto mo bang bigla akong humirap? Tugon na lamang nito at alam ni Ezra na nailing ito ngunit may ngiting loko. So, will you explain to this humble one kung bakit nasa kalsada ang kotse mo ngunit hindi ka nagmamaneho? Don't tell me it's just parked. Last mo na yan, Millstone. Ezra warned in a not-so-playful tone before his stoic mask returned. Tinignan niya ang kotse niyang muling dumaan sa kanyang field of vision sapagkat nakaisang lap na ang babae. Someone borrowed my car. And you let them? That's why I said borrowed. Ezra refuses to sneaker. I mean, why? Halos mamatay na nga ako sa sama ng tingin mo nung nagtanong ako sa'yo kung pwede kong hiramin ang kotse mo. Dahil ikaw yun. You have shitty hands, Chester. Palatak ni Ezra dito sa kalmadong boses. You're not a gorgeous woman as hot as the star, with the sexiest mole beneath her right ear. Tugon ng kausap na tila ba naliliwanagan na. Still, you've never been a slave to womanly charms. Aren't you, Ezra? Ano namang special sa mystery lady na to? Nagkibit-balikat si Ezra kahit alam niyang hindi ito makikita ni Chester. Totoo ang sinabi nitong hindi madaling maakit na magagandang babae si Ezra. In fact, Ezra Novosel was deemed as a man made of ice due to the lack of passion in his veins. Or so some will say. Wala pa lang talagang kasing babae ang kumuha ng interes ni Ezra. Not until now. Napasipol si Ezra noong makabalik na sa finish line ang kanyang kotse. Nanalo ang babae ng mahigit sa 1 metro kumpara sa kanyang kalaban. Noong una, duda si Ezra sa kakayahan nito lalo pa noong narinig niyang malaki ang naging pustahan sa karera. But seeing the lady now, her with her simple black dress and high neckline that hides half of her face, alam na ngayon ni Ezra kung bakit confident itong hiramin ang kanyang kotse, kahit pa isa sa mga hikaw nito ang deposito. Bakit ka nasipol, bro? Kinakatcall mo ba ako? Di tayo talo, Ezra, ha? Tuluyan na ipinaba ni Ezra ang tawag at diretsong linagay sa block ang numero ni Chester. Bahala na ang mokong magkandara pa kakatawag sa kanya. Sumali pa sa 3 karera ang babae. Lahat malalaki ang pusta, na bawat isa rin ay kanyang naipanalo. Halos 1 oras bago na ibalik kay Ezra ang kanyang kotse. Napaayos siya ng pagkakatayo, lalo pa nang nahakbang na ito palapit sa kanya. He watched in fascination how the hem of her dress hugged her legs as she walked, and how his keyring twirls on her finger. Ezra assumed a bored stance and a disinterested stare as the woman threw his key at him. That quick, darling? That quick, darling? So, you're into short but quick rides then? He asked suggestively and admired how she coyly rolled her eyes at him. Linahad nito ang kamay niya sa kanya, nag-aabang na ibalik ang hikaw sapagkat ibinalik na nito ang kanyang kotse. Alam iyon ni Ezra, ngunit wala siyang planong ibalik ang hikaw nito. Ibabalik ko sana sa'yo. Simula ni Ezra at lumapit ng unti-unti habang napapaatras ang babae. Kung wala lang sanang gasgas ang kotse ko. Nakasandal na ang dalaga ngayon sa hood ng kanyang kotse, samantalang nasa tapat nito si Ezra. The position is close and intimate, but her eyes burn with rage rather than passion. Nagkibit-balikat lamang si Ezra at itinuro ang bahagi ng kanyang kotse na malapit sa headlights. Isang hikaw kada gasgas. Pagpapaalala niya dito habang nakaturo ang daliri sa gasgas sa kanyang kotse. Though, I'll happily trade your earrings for something else. From you, of course. Lalong sumama ang tingin nito sa kanya at napaisip si Ezra kung sasampalin ba siya nito. Subalit, mas tumalas lamang ang tingin nito at itinulak siya palayo. Forget it then. Won't even hear what I'll ask in exchange? Tinaasan lamang siya nito ng kilay. Will it be something along the line where you'll ask for the taste of my lips?
Hindi napigilan ni Ezra ang malamig ng ngiting kumurba sa kanyang labi, gayon na rin ang kanyang kamay na hinuli ang baba ng dalaga. Hindi ko itinatanggi na gusto kong malaman kung anong lasa ng iyong labi, lalo na ng matalas mong dila. Diretsong sagot ni Ezra. But right now, your name will be enough. Pinanood ni Ezra ang paglalaro ng emosyon sa mga mata nito. Hesitation crossed her eyes and flickered for more than a few seconds. Napaisip si Ezra kung bakit ayaw nito ibigay ang pangalan sa kanya. Tumungo ang mata ni Ezra sa labi nito o sa parte kung nasaan dapat ang labi nito. Natatakpan ng damit ang ibabang bahagi ng mukha nito kaya hindi alam ni Ezra kung ano ang itsura ng babae. On second thought, I think a glimpse of your face will be more delightful. Bulong ni Ezra at tumungo ang daliri sa parte ng damit na nagtatago sa ibang parte ng mukha nito. Hihilahin na sana ni Ezra pababa ang damit nang makatanggap siya ng malakas na sipa sa tuhod. Shit! Mas magiging interesado sana ako kung sa pamamagitan ng pera mo ako kinukumbinsi at hindi sa mga salita. Halata ang inis sa boses nito kahit hindi kita ni Ezra ang mga mata nito. Hindi mapigilan ni Ezra na mapaluhod dahil bumao ng takon nito sa kanyang hita. Isaksak mo sa makatimong dila yung hikaw ko. Huli nitong sinabi bago narinig ni Ezra ang papalayong tunog ng mga takon nito. Hindi niya nakuha ang pangalan nito o nalaman ang mukha nito, pero nasa kanya ang hikaw nito. And if fate will be a playful matchmaker, then it will let their paths cross again. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang hikaw nito ang balak kunin ni Ezra. Napakagat ng labi si Ezra at hinimas ang tuhod na sinipa ng babae. Hindi niya akalaing mapapaluhod siya nito, lalo pat sanay siya ang linuluhuran. With a pained but wistful sigh, Ezra pocketed the delicate earring and hoped that fate will let him meet the mysterious lady again, the lady as gorgeous as a star and hot as the sun. Avery Saturno? Never heard of her? She's currently the craze of all the socialites. Sagot ni Chester sa tanong ni Ezra. Personally, I never met the woman. But damn, I heard too many rumors already that now I can picture a sexy succubus. Ganun daw kalakas ang kamandag ni Avery Saturno. Saturno, huh? Not a familiar surname. What business are they in? Oil? Transportations? That's the fun part of it, Ezra. No one actually knows. Kahit nga pangalan niya dati, pahirapan kunin. Dahil kahit anong yaman mo, hindi ka niya papansinin. Walang nakakaalam kung saan siya galing. But she smells like perfume and money, sabi ng chismis. Some say that she's from a foreign tycoon family, despite her surname. Probably oil, or emerald mines. No one is really sure. Basta ang alam ko lang, she's Avery Saturno. And she's causing one hell of a sensation. Mahabang paliwanag ni Chester na magaling sa pagsagap ng chismis. The lady is so damn mysterious that it will be hard to decide whether it is more tempting to strip her secrets one by one or her clothes. Para namang hindi ko alam ang pipiliin mo. Sarkastikong ganti ni Ezra na ikinatawa lamang ng kanyang kausap sa cellphone. Kung si Ezra kasi ang kilalang bilyonaryo na mahirap akitin, si Chester naman ang billionaire na game. Playboy kumbaga. Avery Saturno, ha? Pagsubok ni Ezra sa pangalan ng babae sa kanyang dila. Sigurado ka na she's an actual rich heiress? Not just some wannabe? Even if she can fake her expensive clothes, she can fake her confidence. You know, that rich lady aura? Tumango na lamang si Ezra bilang tugon. Say, does this Avery Saturno have a mole beneath her ear? May nunal ba siya malapit sa kanan niyang tenga? How am I supposed to know, bro? I never met the lady in person. And you spoke like you actually met the woman. Ezra snickered. Kung may pakialam ka lang kasi sa mundo, malalaman mong napakaraming usapan tungkol sa pangalang Avery Saturno. Anyway, nasa club ka ba, Ezra? Rinig ko yung music.
Parang napapadalas ka ata sa bar hopping ah. Ezra humbled sa response and looked around. Halos 1 linggo na ang lumipas mula na makatagpo niya ang misteryosong babae sa ilegal na karera. 1 linggo na ang nagdaan, ngunit hindi pa rin mapaalis ni Ezra sa sistema ang imahe nito, lalo na ang nunal sa ilalim ng tenga nito. The woman must have done something to him, like a succubus or some seductive devil. Dahil sa loob ng 1 linggo, hinanap ni Ezra ang babae, ngunit walang napala. May ideya lang si Ezra na mayaman ito, ngunit hindi niya alam ang pangalan o kahit buong mukha nito. Kaya naman, sa nakaraang 7 araw, ay nagtungo si Ezra sa iba't ibang mamahaling mga establishmento kung saan naglalagi ang mayayamang tulad niya. Nakakailang high-end establishments na siya, ngunit kahit hibla ng buhok ng babae ay hindi niya nahagilap. Iisipin na nga sana ni Ezra na baka magandang multo lang na naaksidente sa drag race ang nakita niya kung hindi niya narinig ang pangalang Avery Saturno mula kay Chester. May pakiramdam si Ezra na mula sa pangalang ito ay makakatagpo niya ng muli ang babae. That's Avery's, right? That Avery's. Wow, she's really, really hot. At kapag iningitian ka nga naman ni Tadhana, wala sa sariling napahawak si Ezra sa hikaw na nasa loob ng kanyang bulsa nang sundan niya ang tingin ng ilang patron na malapit sa kanya. At doon, sa tinignan ng mga ito, ay ang isa sa pinakamagandang babae na nakita ni Ezra. One of the hottest too, if not the hottest. So, that's where the hottest star is then. Bulong ng bilyonaryo sa sarili. Bago pa mapagtanto ni Ezra, ay napansin niya na lang na naglalakad na siya patungo sa direksyon nito at kinalaunay nasa harap na nito. What the? Bungad nito nang tumigil si Ezra sa harapan nito. Napangiti si Ezra. Itinaas niya ang kanang kamay at tinakpan ang ibabang bahagi ng mukha nito upang makita kung tama siya. But seeing her reaction and those unmistakable cat-like eyes, Ezra finally realized that he's at the right place at the right time. Nice to meet you. Simula ni Ezra. May enigmatikong ngiti at may dinukot sa bulsa. Avery Saturno. At yumuko si Ezra at linapit ang mukha sa babae, kay Avery Saturno. Ezra Novosel is at the right place, at the right time, and he got the right person. He finally found her, and she's Avery Saturno. Found you, Cinderella. Hindi mapigilan ni Ava ang pagtumbling at pagkending ng mga paru-paro sa kanyang sikmura dahil sa mababa ngunit matipunong boses ng pamilyar na lalaki sa harap niya. Sa loob ng 1 linggo, matagumpay niyang napasok ang mundo ng mayayaman gamit ang sariling pera niya na kanyang pinalaki ng triple sa pamamagitan ng karera. Avery Saturno ang kasalukuyan niyang pangalan, ang alter ego niya para sa kanyang huling 70 araw. Suplada, maldita, at ubod ng yaman. Alam na alam ni Ava kung paano laruin ang pagiging Avery Saturno niya. Kaya naman humaling na humaling sa kanya ang mga mayayamang kanyang nakakasalamuha. Kaya lang, muli niya nakatagpo ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking hiniraman niya ng kotse noong nakaraang linggo. Kung ako si Cinderella, ibabaon ko sa iyo ang takon ng glass slipper ko. Iritadong sagot ni Ava at sinamaan nito ng tingin. Ramdam ni Ava ang pagngiti nito sa kanyang balat, lalo na ang pagdampi ng labi nito sa kanyang leeg. Sa bandang ilalim ng kanyang tenga, kung nasaan ang kanyang nunal. Tanda pa ni Ava kung paano inilapit nito ang mukha kanina, yun pala ay upang lang ihalukip-kip ang mukha nito sa kanyang leeg. You did that already, Cinderella. Sinipa mo ako ng heels mo bago ka umalis. Pagpapaalala nito. At uulitin ko kung hindi mo aalisin yung madumi mong labi sa balat ko. Buong pag-aakala ni Ava ay lalayo na ito, ngunit naramdaman niya na lamang ang labi nito sa kanyang tenga. Pamilyar ang sensasyon at napansin na lamang ni Ava na natanggal na ang hikaw sa kanyang kanang tenga. Bago pa siya makaapela ay pinalitan na ito ng lalaki. Hinawakan ni Ava ang hikaw na ipinalit nito at napagtantong iyon ang hikaw na ginawa niyang kapalit sa gasgas ng kotse nito. Nice to meet you.
Pag-uulit nito sa sinabi kanina. Ngayon binabaybay ng daliri ang balat ng leeg ni Ava bago tumigil sa kanya nunal. Ava Saturno, may Cinderella. Pigil ang hininga at nagsusumikap hindi pansinin ang mapaglaro nitong daliri sa kanyang balat. Sumagot si Ava. Paano naman ako naging si Cinderella kung sinipa ako ang sandals ko sa'yo? At hiniram ko lang ang kotse mo imbes na makipagsayaw. Offended since I compared you to a rags to riches princess? Pang-aasar nito at naalala ni Ava na mayaman nga pala ang karakter na ginagampanan niya. Don't glare too much, pretty Cinderella. See? I returned your glass slipper. Your earring. Huh? Now what? A happily ever after? Hindi alam ni Ava kung anong pakay nito sa kanya, kung anong nais nito, at kung bakit kung titigan siya nito ay parang ayaw siyang patakasin. Pero alam ni Ava na mas mabuting magtago muna siya sa peking pagkakakilanlan bilang si Ava Saturno habang kaharap ang lalaking ito. Misteryoso ang ngiti ng lalaki, ang kurba ng labi nito na hindi nagbigay kasagutan sa mga tanong sa isip ni Ava. No, Avarice. Simula nito at hinalikan ng likod ng palad ni Ava. This is the part where Ezra Novosel will try to bring Cinderella to his palace. True to his words, Ezra Novosel is like a relentless pest to Ava Saturno. Tinotoo nga nitong sinabing susubukan nitong dalhin siya sa palasyo nito. Sa mga nakaraang araw kasi ay panay ang pamimeste nito kay Ava upang samahan siya sa isang bakasyon, a trip overseas, para itong bangaw na aaligid at aaligid hanggat hindi pumapayag si Ava. Buti na lang gwapong bangaw. Saad ni Ava sa sarili at uminom ng mamahaling alak. Kasalukuyan siya nasa mamahaling hotel kung saan muna siya namamalagi para sa kanyang huling 70 araw at dito niya rin iniisip kung anong sunod niyang plano. I expected na magiging mahal ang huling 90 days ko, pero hindi ko naman akalain na ganito kamahal. Magdadalawang linggo pa lang, paubos na ang pera ko. Reklamo ni Ava kahit na alam niya kung saan napupunta ang kanyang pera. Sa damit, sa alahas, sa bayarin at sa malalaking tips. To live her life fullest as a rich woman. Literal na butas ang bulsa ni Ava, pero hindi naman nadadala ang yaman sa kabilang buhay, kaya uubusin niya na habang buhay pa siya. Sureball naman kasing matitigok na ako after 90 days. Iling ni Ava at linaklak ang alak. Pero paubos na ang pera ko. Should I race again? Sa 2 linggo niya lang kasi nasubukang maging buhay bilyonarya. May halos 75 araw pa siya upang mabuhay, kaya naman iniisip ni Ava ang sunod niyang gagawin upang ipagpatuloy ang pangarap na maging buhay mayaman. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Berde sa isip ni Ava. Mas posible kung maaakit ka na lang ng bilyonaryo. Naranasan mo ng buhay mayaman, may sugar daddy ka pa. Hindi talaga tiyak si Ava kung isa sa katuparan niya ang planong ito. 50-50 kasi siya sa planong mangakit na laman ng bilyonaryo para ipagpatuloy ang kanyang buhay mayaman. Pero 90 days na lang din naman ang meron ako. Pangungumbinsi ni Ava sa sarili. Abogada si Ava, kaya naman dinidepensahan niyang sarili kung magiging guilty ba siya sa plano niyang gawin. Tumunog ang cellphone ni Ava bilang indikasyon na may natawag at bago niya pa makita ang pangalan, may ideya na siya kung sino ito. Hinayaan niya muna itong tumunog ng ilang minuto bago mamatay. Sa kanya lang ito sinagot noong pangatlong tawag na at noong muli nang mamamatay ang ring. Hello Cinderella. Will Maldivian beaches melt your ice walls? Kalmado, sigurado at gwapong-gwapo ang boses ni Ezra kahit sa cellphone. Napabuntong hininga si Ava. Ngayon may sagot na sa kanina niya pa pinoproblema. Sino siya para tumanggi sa sagot sa kanyang problema kung bilyonaryo na mismo ang lumalapit sa kanya? Siguro ay ginagabayan siya ni Berde. Nakapagpasya na si Ava dahil hindi niya na kayang maging bilyonarya sa kanyang huling araw. Aakitin niya na lang ang bilyonaryong si Ezra Novosel. Maldives ha? Sagot ni Ava sa hindi interesadong tono. Tonong plakado niya,
sapagkat ito ang laging gamit ni Avaris sa turno. What's more to see? Nakita ko na lahat ng pwede kong makita sa Maldives. Ang totoo, hindi pa nakakarating sa ibang bansa si Ava, ngunit kailangan niyang gampanan ang pagiging sopistikadang mayaman niya. Sure si Avaris. Sigurado ako nakailang punta ka na sa Maldives. You're probably tired of the beaches, but then again, if you'll go with me, you'll see something more gorgeous than the best beaches of Maldives. Like my body. Kilabutan ka naman sa mga salita mo. May pakiramdam si Ava na nailing si Ezra sa kabilang linya. Ganito siguro nararamdaman ni Chester kapag kausap ko. Mahirap pala kapag sarkastiko ang kausap sa telepono. Chester who? Never mind that, Cinderella. Pagbabago nito sa topic. Gamit na gamit talaga ang endearment na Cinderella kay Ezra. I'm offering you a trip to Maldives, to a private island of mine. Kaya tiyak ako hindi ka pa nakakarating doon. Don't worry. I will handle all the expenses. Although, I know you wouldn't really care about the last part. You got money to burn, don't you? Ang totoo, mali ang ideya nito. Paubos na talaga ang pera ni Ava at buti na lang talaga ay libre nito lahat ng bayarin. Kaya lang, hindi siya maaaring basta-basta na lang pumayag sapagkat out of character yon sa supladang role niya bilang si Avaris. Bold of you to assume that I'll come, Novosel. And bold of you to assume that I can't go even bolder sa turno. Madali nitong sagot. May nararamdamang kakaiba si Ava sa sagot nito at nalaman niya kung ano yun nang marinig niya ang sunod ng mga salita ni Ezra. Open the door, Cinderella. I'm taking your pretty head to Maldives. At sa ganong paraan ni Ava natagpuan ang sarili niyang papunta sa bansa ng Maldives. Literal na kinatok o mas tamang binulabog ni Ezra ang pinto ng kanyang hotel room para lang isama siya sa biyahe. Hindi na siya nito pinag-impake dahil sabi nito, I can buy all the pretty dresses you want, Avaris. 10 oras ang kanilang naging biyahe papunta sa Maldives, sakay ng pribado eroplano ng binata. Matapos noon ay narating nila ang pribado nitong isla noong hating gabi na. Sa kasalukuyan, naglalakad sila sa ilalim ng gabing kalangitan patungo sa rest house ni Ezra. Napatingala si Ava sa ganda ng mga bituin bago may narinig na mababang tawa sa kanyang likod. Para kang ngayon lang nakakita ng bituin. Saad ni Ezra Novosel na naglalakad sa likod niya dalang ilang bagahe nila. Umarko ang kilay ni Ava. Anong point mo? Nothing. Akala ko lang mas interesado ka sa kinang ng mga diamante kesa sa kinang ng mga bituin. Sagot nito at tumungo ang tingin sa diamanteng hikaw ni Ava. Napairap lamang si Ava. I can always afford diamonds. Reply ni Ava. Hindi iyon totoo, ngunit kailangan niya magpanggap bilang mayaman. Pero, hindi ko kayang bilhin at suotin ng mga bituin. May nakakalokong ngiti ang dumapo sa labi ni Ezra. Makahulugan ito at tila may itinatago na lalong naging mas malalim dahil sa sunod niyang mga salita. Do you want the stars, Avaris, sa turno? Oo. Ibibigay mo? Yes. Mabilis na tugon ni Ezra. The stars and more. Kung gusto mo pa, mga ibang planeta at buong kalawakan, handa ko ring ibigay. I will even let this world fall on its knees for you. Napamaang na lamang dito si Ava. Unti-unting namumula ang pisngi na buti na lang ay hindi kita dahil sa dilim ng gabi. Ilang segundo bago siya nakabawi at muling nanaray. Etchusero! Etchusero? Oo nga pala. Mayamang nilalang to. Baka hindi nito alam ang ibig sabihin nun. Tanto ni Ava at humalukip-kip. Muli siyang umirap, maldita na naman ang aura, bago nauna nang maglakad. Ibig sabihin, magaling ka lang sa salita. Magaling din ako sa ibang bagay. Bulong nito sa mababang tono. Katulad ng sa kama. Excuse me? Magaling din ako mag-ayos ng kama pagkatapos kong matulog. May iba ka bang iniisip, Avaris? Walang ibang masabi si Ava.
Alam na pinaglalaroan na naman siya nito. Muling narinig ni Ava ang baritono nitong tawa, pero hindi na lamang siya nagkomento. Baka mas maging R18 lamang ang kanilang usapan. Tinuloy na nila ang paglalakad hanggang sa marating nila ang isang napakalaking mansyon sa gitna ng isla. Nakabukas ang mga ilaw rito at napapalibutan ng puno ang mga puti nitong dingding. Halatang mayaman na nagmamay-ari nito. Napatingin si Ava kay Ezra na kanina pa pala sa kanya nakatingin. "Welcome to my castle, Cinderella." May pilyong ngising nitong bati at pinagbuksan siya ng pinto. "Well, one of my castles at least. This is my Alan Castle." Kumukha ng mamahalin ng mansyon sa labas pa lamang ng bahay, mas mukha itong mamahalin sa loob. Halos malula si Ava sa lawak ng loob nito at taas ng kisame. Subalit pinanatili ni Ava ang blankong muka. She's currently Avery Saturno, a rich socialite. Hindi siya dapat masyadong mamangha sa mga ganito. Nililibot ni Ava ang kanyang mga mata sa ganda at mahal na kabuuan ng mansyon nang biglang may tinawag si Ezra sa malakas na boses. "Nadine?" Tawag nito. "Nadine, where are you?" Napakunot ang noo ni Ava dahil sa pangalan na tinatawag ni Ezra. "Nadine? Sinong?" "Nadine, darling? Love, nasan ka?" Pagpapatuloy ni Ezra sa pagtawag, narinig na sa buong mansyon. Napasinghap si Ava at nag-iiskandalong tumingin ng masama kay Ezra. "Excuse me? Huwag mo sabihin dinala mo ko rito gayong may babae ka pala." "Ha? Oh, yeah." Kaswal nitong sagot. Puno ng pagtataka ang mata na tila ba walang ginawang masama. "She's a bitch actually. The prettiest bitch there is." "How dare you? Ah, there she is." Akma sana ibubuhos ni Ava ang gigil sa binata nang dumating si Nadine. Sinundan ni Ava ang tingin ng binata at pinihit ang katawan upang makita ang parating. Doon niya nakatagpo ang isang matangkad, may mahahabang bias at kayumanggi at napakagandang aso. "A dog?" Hindi makapaniwalang sambit ni Ava na nakatunganga na lamang habang tumatakbo ang malaking brown na aso patungo sa nakabukang mga braso ni Ezra. "Aso? You mean, siya yung tinawag mong darling at love? This is Nadine?" "Yes, this is Nadine. Isn't she a darling dog?" Sagot ni Ezra. Inosente pa rin ang ekspresyon ng mukha nito, ngunit may duda si Ava na nagpipigil ito ng ngisi. "Didn't I told you that Nadine is a bitch? See? A bitch. Babaeng aso." Napamaang ang bibig ni Ava. Tila may sasabihin bago niya ito muling isinara. Hindi siya makapaniwalang nauto siya ni Ezra. "Jealous gorgeous Averis?" Panunukso ni Ezra. Nilalaro ang tenga ng kanyang asong si Nadine, ngunit nasa kanya ang tingin. "Ikaw lang babaeng dinala ko dito, maliban kay Nadine." Napahalokip-kip na lamang si Ava. Hindi tanggap na muntikan na siya magselos dahil sa isang aso. Muntikan lang. Muntik-muntik lang. Inirapan niya na lamang ito na sinagot ni Ezra ng tawa. "Why don't you change your clothes first and settle down? Ihahatid kita sa kwarto mo para makapagbihis at makapagpahinga ka muna. Then, if you're up for it, we can walk by the seashore later." Ezra graciously offered. Tumango si Ava. "That sounds lovely." Nagpaalam muna si Ezra kay Nadine ang minamahal nitong aso bago tumungo sa kanya. Sa tingin ni Ava, masama ang loob sa kanya ni Nadine sapagkat inagaw niya ang atensyon ng amo nito. Ngunit anong magagawa niya? Sana lang ay hindi siya kagatin na aso. Hinatid ni Ezra si Ava sa pangalawang palapag at nagbukas ng pinto ng isa sa mga kwarto. Napakalaki ng loob ng kwarto at halatang mamahalin. Kahit siguro kurtina ay limpak-limpak na salapi ang halaga. "Nasa katabing kwarto lang ako. Kumato ka na lang kung gusto mo na maglakad sa dalampasigan." Saad sa kanya ni Ezra at iginawi ang kwarto sa tabi ng kay Ava. "Sure. Pwede ka rin naman kumato kung gusto mong pasukin ang kwarto ko.
Kaya lang, hindi ko may papangako makakalabas ka agad. Sinaraduhan na agad ito ni Ava ng pinto bago pa nito may pagpatuloy ang sasabihin. Napakagwapo at yaman nga sana nito, ngunit siya rin namang napakaharot. Kung hindi lang magaling umarte si Ava bilang malditang bilyonarya, ay kanina pa ni Ezra mahahalata na tumatalab sa kanya ang bawat linya nito. Grabe namang basbas to, Berde. Parang hindi ako tatanggapin sa langit dahil sa fafang na bingwit ko bago ako sumalangit. Reklamo ni Ava noong maalala ang kaibigang si Berde. Kung tunay ngang ginagabayan si Ava ngayon ni Berde, napaka-Berde nga naman ang binatang ibinigay sa kanya. Pasok kaya sa 4M si Ezra? Muni-muni ni Ava at naglakad patungo sa kama kung saan niya ibinagsak ang kanyang katawan. Mayamang matangkad, matipuno at malaki ang puso. Puso yun, Ava. Mayaman at matangkad naman si Ezra. Napakamatipuno rin. Kaya lang, napatigil si Ava at tinitigan ng kisame. Malaki? Malaki ba ang puso ng bulerong yun? Tanong ni Ava sa sarili. Medyo naliligaw na ng landas ang pagmumuni. Baka nga hindi puso ang malaki doon kundi ang... Bayolenteng umiling si Ava. Winawaksi ang karumihan sa kanyang isip. Ulo! Ulo ang malaki kay Ezra Novosel. Napakayabang na bilyonaryo. Nagtago na lamang sa kumot si Ava. Pinilit magpahinga at pakalmahin ang puso at utak imbes na kung ano-anong pagkakasala pa ang pumasok sa isip. Ngunit hindi mapigilan ni Ava ang kanyang utak. Kung kanina ay maduduming imahe ang kanyang iniisip, ngayon naman ay lungkot ang gumagambala sa kanya. Alam ni Ava na mamamatay na siya. Bagamat tila masaya pa at sinusubukan pa talagang humabol ng bilyonaryo bago sunduin ni kamatayan, mabigat sa isip ni Ava ang katotohanang may taning na nga ang kanyang buhay. Hindi niya na matutupad ang kanyang pangarap. Masasayang lang ang dekada niyang pag-aaral sa kolehiyo at ang diploma niya sa abogasiya. Lahat ng yun ay dahil may sentensya na ang kanyang buhay. Napabuntong hininga na lamang siya at bumangon. Nagpalit ng damit bago lumabas ng kanyang kwarto upang katukin ang pinto ng kabilang silid. Nakakadalawang katok pa lamang siya nang bumukas ito. Ready to see the stars, gorgeous? Palabirong saad ni Ezra. Basa ang buhok nito at halatang bagong ligo. Tumungo ang tingin ni Ezra sa sleeveless na bestidang suot ni Ava bago nagpaalam. Please wait a moment, Avaris. May kukunin lang ako. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Ava bago muling dumating sa pintuan ng kwarto si Ezra. May nakasampay na coat sa braso nito na ikinataas ng kilay ni Ava, ngunit ikinangiti lamang ng binata. Let's go, Cinderella. Yaya nito at nilagay ang palad sa likod ni Ava upang udyukin siyang maglakad. Malamig ang simoy ng hangin nang makalabas na sila sa mansyon at naglakad patungo sa dalampasigan. Pagdating nila Ava at Ezra sa baybayin ay tila naging musika ang pagsasama ng tunog ng alon at ng umiihip na malamig na hangin. Sumasayaw sa hindi kalayuan ang mga puno dahil sa musikang ito. Bilog ang maliwanag na buwan na hindi nakakubli sa likod ng mga ulap, habang kumikislap naman ang mga bituin sa kalangitan. Ang ganda! Hindi mapigilang sambit ni Ava na nakatingin sa mga bituin. Kadalasan kasi ay natatakpan ng usok ng sasakyan o hindi kaya ng mga building sa syudad ang mga bituin, kaya madalas ay hindi niya ito nakikita. Napatingin si Ava sa kanyang tabi nang maramdaman niyang may marahang humawak sa kanyang kamay. Ezra? Nalilito niyang tawag sa pangalan nito. Ngumiti lamang ang bilyonaryo kay Ava bago pinisil ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad na hawak ang palad ni Ava. Sobrang ganda. Pagsang-ayon nito, ngunit wala sa mga bituin ng tingin kung hindi ay na kay Ava. Napaiwas lamang ng tingin si Ava at hiniling na hindi masyadong maliwanag ang sinag ng buwan para hindi makita ni Ezra ang pamumula ng kanyang pisngi. Do you know, when I first saw you, I thought a star was in front of me. Simula ni Ezra at tumingin kay Ava. Kasi mukha akong superstar? Thank you. Alam ko artistahin ako.
Silly. Irap ng binata at pinitik ang kanyang noo. May lakas pa ito ng loob na tawanan ng masamang tingin na ibinigay ni Ava. Ngumiti si Ezra at nagpatuloy. You were very hot and bright that night. Just like a star. Tinagpo nito ang mata ni Ava. And beautiful too. Tila buntong hininga nito. Sigurado ka bang hindi ka between avarice? Shouldn't you be up in the sky? Titingalain mo ba ako kung between ako? Tinitingala na kita ngayon kahit hindi ka between. Mabilis na sagot ni Ezra. Ang taas kasi ng heels mo. Malamang, kailangan kitang tingalain. Ouch! It was a joke. Gorgeous Cinderella. Hahaha. Biro lang avarice. Nagpahabol pa na isang sipa sa tuhod nito si Ava bago niya ito tinigilan. Hindi ka malang romantiko. Romantic na sana kaso laging humihirit yung sarkastiko mong dila. Tinaasan siya ni Ezra ng kilay at biglang napaisip si Ava kung tama ba ang kanyang mga salita. Something in his gaze turned amused and somehow darker. Kahit ngiti nito, bagamat palabiro, ay tila may pinaplano. Oh, so you want romantic? Tanong nito sa mababang tono at pinihit si Ava upang maging kaharap niya. Ramdam ni Ava ang paglandas ng dalawang kamay ni Ezra sa kanyang bewang, kaya naman hindi niya mapigilang mamula. Then, should I romance you, Cinderella? Paano mo naman yun gagawin? Nang hahamon ng tono ni Ava. Ngumisi lang si Ezra dahil dito at mas hinila siya palapit. First, I lean my head closer like this. Then whisper sweet promises into your ear. Ginawa nito ang sinasabi at ramdam ni Ava ang mainit nitong labi sa kanyang tenga. Mahina itong tumawa, tila natutuwa sa reaksyon ni Ava. Ganito pala mamula ang between. Bulong nito sa tenga ni Ava. Nananadyang iparamdam sa kanya ang init ng hininga nito. Despite knowing this, Ava still shivered. Napakagwapo naman kasi ng boses nito. I mentioned earlier that I thought you were a star when we first met, right? Para kang between na bumaba sa illegal drag race. Para lang silawin ako at hiramin ang kotse ko. May ngisi ang pagkakasabi ni Ezra nito, kaya naman sinundot ni Ava ang tagiliran nito. See? Hindi ka talaga marunong maging romantiko. Laging sumasabat yung sarkastiko mong dila. Shh! Avarice, may hottest star. Amo nito at hinalikan ng parte sa ilalim ng tenga ni Ava kung saan siya mayroong nunal. Linayo nito ang mukha nito sa pagkakahalukip-kip sa may leeg ni Ava. Ngayon muli nagkatitigan ang kanilang mga mata. Noong una kita nakita, ikinumpara kita sa between. But I also wondered how it feels to kiss a star. Bulong nito at unti-unting inilapit ang mukha kay Ava. Pinagmasdan ni Ava kung paanong mas lumiit ang distansya ng kanilang mga mukha hanggang sa tila ba sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ngunit bago pa maglanding ang labi ni Ezra kay Ava, ay muli ito nagsalita. Scorch me, Avarice Saturno. Lumapit at mas lumapit ang mga labi ni Ezra. Ilang pulgada, sentimetro at milimetro na lamang ang distansya. This is it, pansit. Mararanasan na ni Ava na mahalikan ng bilyonaryo. Ngunit bago pa man magkadikit ang kanilang labi, ay biglang napabahing si Ava. Ah, shit! Sorry! Balis ang pagpapaumanhin ni Ava. Malaki ang mata at nag-aalala ang tingin kay Ezra. Nasira niya ang nakakakilig na atmosphere dahil lang sa bahing niyang hindi alam ang salitang timing. Buong pag-aakala ni Ava ay magagalit si Ezra dahil sa pagkakataong nawala, ngunit sa laking pagkagulat niya ay tumawa lang ito at umiling. Hahaha, maybe you'll scorch me with your heat next time. Pilyo nitong saad at tinanggal ang coat na nakasampay sa braso nito. Paano mo ako paiinitin kung nilalamig ka? Pwede kitang silaban gamit ang pospro. Banta ni Ava dahil sa mga salita nito. Ngunit agad din napatikom ang kanyang bibig at tumiklop ang kanyang pagiging maldita nang maramdaman niya ang bigat ng tela sa kanyang mga balikat.
Napataas ng tingin si Ava, namamanghang nakatingin kay Ezra na nilalagay ang coat na kinuha nito kanina sa mga balikat ni Ava. Imbis na sagutin ang pagtataka sa mga mata ni Ava, ay nginitian lamang siya ni Ezra. Feeling warmer, pretty? Marahan itong tanong at inayos ang coat sa kanyang balikat. Wala sa sariling napatango si Ava. Nagiging tila gulaman ng tuhod dahil sa pagiging romantiko nito. May soft side din pala ang bilyonaryong ito at dahil doon, nagbuhol-buhol ang mga salita sa isip ni Ava. Nakapagdesisyon na si Ava. Si Ezra Novosel ang tamang binata, ang tamang tao at ang tamang bilyonaryo. May nanalo na. Desidido at alam ko ano ang balak niyang gawin sa kanyang nahuhuling mga araw, hinuli ni Ava ang bakanteng kamay ni Ezra na ikinagulat nito. Avarice? Puno ang pagtataka at pagkalito sa tono ni Ezra dahil sa ginawa ni Ava. Ngunit ngumiti lamang si Ava. Ngiti na hindi ang plakadong pagkurba ng labi ni Ava Risaturno. Ngunit ngiti na nagmumula talaga kay Ava Crisostomo, ang abogadong may taning na sa buhay. Maliwanag ang ngiti at nagniningning tulad ng bituin ang mga mata ni Ava na ipangako niya kay Ezra. Starting from now, simula ni Ava at hinila palapit si Ezra gamit ang magkalingkis nilang mga kamay. I seduce you, Ezra Novosel. I seduce you, Mr. Billionaire. Lumipas ang isang buwan at nanatili pa rin sa pribadong isla ni Ezra si Ava. Habang mas tumatagal sila sa paraiso ng Maldives, ay mas nalalabi naman ang mga araw ni Ava. Tanggap na ni Ava ang kanyang sitwasyon. Tanggap niya nang nasa isang buwan na lang bago siya bawian ng buhay. Tanggap niya nang malapit na siyang sumalangit, kaya naman tulad ng turo ni Berde, balak niya munang makaranas ng langit. Pero parang magkakasala siya dahil sa plano niya. Nandito ang mga mata ko, Ezra. Sita ni Ava sa bilyonaryo gamit ang mataray niyang tono at itinuro ang kanyang mga mata. Kakarating lamang ni Ava sa ikalawang palapag kung nasaan ang infinity pool ng binata. Suot ni Ava ang pulang two-piece na binili sa kanya ni Ezra, kaya naman titig na titig ang binata. Tumawa lamang ang sinita niya at inalis ang pagkakatingin sa kanyang dibdib upang tagpuin ang kanyang mga mata. Yes, and your eyes are pretty, Cinderella. Ah, talaga ba, Ezra Novosel? Kung tunay na maganda ang mata ko, bakit sa dibdib ko agad tumungo ang tingin mo? Pananaray ni Ava at pinag-cruise ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Ngumisi naman si Ezra. Nakalublob ang katawan sa swimming pool habang tinititigan siya na nakakaloko. Sa puso mo ako nakatingin, pretty. Hindi ko kasalanan na nakaharang ang dibdib mo. Ouch! Ang aga mo naman ng palipad ng tsinelas, Avarice. At ang aga rin ng pagiging madumi ng bibig mo. Hindi pa nga lumulubog ang araw, oh. So, pwede kapag lumubog na ang araw? Hirit ni Ezra at agad na nagtago sa tubig nang pulutin ni Ava ang kaliwa niyang tsinelas. Gusto mong lumipad yung kapares ng binato ko sa'yo? Pagbabanta ni Ava at kalaunay tumawa dahil sa naging reaksyon ni Ezra. Sa mahigit isang buwan na pananatili nila sa pribadong isla ni Ezra, ay hindi may pagkakailang mas naging malapit sila sa isa't isa. Alam iyon ni Ava at iyon naman talaga ang plano niya sapagkat nais niya ngang akitin ang binata. Ngunit habang mas tumatagal, ay nagdadalawang isip na si Ava. Tama bang mas maging malapit pa siya kay Ezra? Gayong alam niyang malapit na siyang mamatay? Why the long face, Hata Star? Tanong ni Ezra sa mababang boses. Kanina pa pala nito inangat ang ulo sa tubig at ngayon ay nakatitig na muli sa kanya. Why don't you join me in the pool? I promise, makakalimutan mo kung ano man ang iniisip mo kapag pinanood natin ang paglubog ng araw. Tinaasan muna ito ni Ava ng kilay bago siya nagkibit balikat. Dahan-dahan, bumaba si Ava sa hagdan ng pool at lumangoy patungo kung nasaan si Ezra. Nang marating niya kung nasaan ito, ay agad namang hinapit ni Ezra ang kanyang bewang. Napakabilis talaga ng gwapong to. Saad ni Ava sa isipan. Ava Risaturno, may pretty, gorgeous, may hottest and brightest star. Bulong ni Ezra sa mababang tono
habang nasa bewang ni Ava ang isang kamay. Hinawi ni Ezra ang buhok ni Ava gamit ang kanyang kabilang kamay. Pretty Cinderella. Ang dami mo naman atang tawag sa akin. Ngumiti ito, ngunit hindi gamit ang ngiti nitong nakakaloko. His smile seemed softer somehow. Ito muna ang mga itatawag ko sa'yo hanggang sa kaya na kitang matawag na akin. Malakas ang kabog ng dibdib ni Ava dahil sa mga naging salitang ito at mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso nang sinimula nitong ilapit ang mukha nito. Halos magwala na ang mahinang puso ni Ava sa kanyang ribcage nang mas lumiit ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi. Ngayon, wala siyang balak sipain nito o biglang bumahing. Kaya naman ipinikit ni Ava ang mga mata at Ava winced due to the sudden pain in her chest. Aakalain na sana ni Ava na nasobrahan lang siya sa kilig nang biglang mas naghigpit ang kanyang dibdib. Pretty? Avaris, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Ezra at hinawakan ng kanyang magkabilang braso. Nothing. Ayos lang ako. Utal ni Ava na hindi napansin kanina pa pala mahigpit ang kapit sa balikat ng binata. May sasabihin pa sana siya, ngunit bumigay ang kanyang tuhod, mas naghigpit ang kanyang dibdib at bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nag-aalalang sigaw ni Ezra ang huli niyang narinig bago siya nawala ng malay. Nang magising si Ava ay ramdam niya ang malambot na kutsyon sa kanyang katawan. Una niyang napansin ang mga ingay sa paligid niya. Ang mga bulong at tila ba nagtatalong usapan at ang hindi maipagkakailang boses ni Ezra. Nang imulat niya ang mga mata, ay napagtanto niya ang binata nga ang nagsasalita at may doktor itong inaaway. Avaris! Bati nito na tila ba sa kalang nakahinga ng maluwag. Agad itong lumuhod sa gilid ng kanyang kama at hinawi ang buhok ni Ava. Heaven! Buti gumising ka! I was ready to rush you to the hospital. Hindi na kailangan. Sagot ni Ava na nanginginig na boses. Kinilabutan siya ng maisip kung ano ang maaaring mangyari kung hindi siya nagising at dinala siya ni Ezra sa hospital. Tiyak na malalaman nito ang sakit niya. Anong nangyari? Tanong na lamang ni Ava at nag-aalalang tinignan ng doktor. Si Ezra ang sumagot sa kanyang tanong. You fainted. Hindi ko alam kung hinimatay ka kanina dahil sa excitement na nangyayari kanina o dahil masyado ka nagwapuhan sa akin. Ikaw! But the doctor said it was nothing serious. Agad na dugtong ni Ezra bago pa matuloy ni Ava ang sasabihin. But let's get you checked up, shall we, Cinderella? I called Dr. Ferrer here, my personal doctor, to check on you. But I can easily call the best doctors here in Maldives, kung kailangan. Teka! Hirit ni Ava dahil delikadong madiskubre ang kanyang sikreto kung gagawin iyon ni Ezra. Yes. Sorry, Avaris. Let me correct myself. I'll call the best doctors. Pagpapatuloy ni Ezra na tila ba mali ang pagkakaintindi sa kanyang hinaing. Nilabas nito ang cellphone mula sa bulsa na tila ba balak talagang tawagin ang pinakamagagaling na doktor sa mundo. Wait a minute, Pretty. I'll just dial. Ezra! Madiin na banggit ni Ava sa pangalan nito na agad ikinalingon ng binata. Hanga si Ava na tunog kalmado pa rin ang kanyang boses, gayong kabadong-kabado na siya. Yes, Avaris. There's no need for that. Okay lang ako. Pero, okay lang ako, Ezra. Please. Pagdidiin ni Ava at umaasang makikinig ito. Let's not make a big fuss. You promised to watch the sunset with me. But we can do that tomorrow. Kiit ni Ezra na para bang desperado dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Napabuntong hininga si Ava at tahimik na tinawag ang pinakamalakas na santong kilala niya. Bakit ba ang kulit ng bilyonaryong to? Huwag na nga dahil baka malaman mong sakit ako tapos hindi ako bilyonaryo. Ezra, pag-uulit ni Ava sa pangalan nito. Hawak niya ang kamay ni Ezra at magkatagpo ang kanilang mga mata. Please, I want to see the sunset.
Something in her eyes must have changed his mind. Bakas ang pagdadalawang isip sa mga mata ni Ezra bago ito sumuko at malakas na bumuntong hininga. Isinuko na nito ang laban at umiling. Akala ni Ava ay yon na yon, ngunit nagulat siya nang buhatin siya nito bigla. You know I can't deny you anything, Avaris. Saad ni Ezra sa mababang tono habang buhat sa kanyang makikisig na braso si Ava. Tahimik lamang na ipinulupot ni Ava ang sarili mga braso sa leeg ng binata at hinilig ang ulo sa dibdib nito habang pinapasalamatan ni Ezra ang doktor. Matapos iyon ay lumabas na si Ezra sa kwarto na buhat-buhat si Ava. Tinunto nila ang pool sa labas ng ikalawang palapag kung saan pinipinturahan ng nalubog na sinag na araw ng kahel ang puting mga dingding ng mansyon. Napaangat si Ava ng tingin at napabuntong hininga dahil sa tanawin. Isinandal niya ang ulo sa balikat ni Ezra at wala sa sariling napasabi. Ang ganda! Ang ganda talaga! Wala siyang narinig na tugon mula kay Ezra, kaya naman napatingin si Ava rito. Nagulat siya nang mapagtantong nasa kanya ang tingin nito. Buntong hininga ang sinagot sa kanya ni Ezra. I'm glad that you find it beautiful. Sabi nito sa seryosong tono habang mas nagtataka lamang si Ava habang mas tumatagal. Imbes na magtanong ay tinignan niya na lamang ito na naguguluhan, kaya naman muling napabuga ng hangin si Ezra at inayos ang pagkakabuhat kay Ava. You gave me a scare. Simula nito, seryosong-seryoso ang tono. I thought I will lose you. Akala ko mawawala ka sa akin. And it both surprised and scared me. Dahil bakit naman ako matatakot na mawala ka, Avaris? You're just another rich socialite. Undeniably gorgeous, yes, but one of the many. Aangal na sana si Ava, kaya lang ay nagpatuloy si Ezra. But it struck me full force, Avaris. I can't lose you. I don't want to lose you. Mula sa maldita at suplad ng babaeng humiram ng kotse ko, you became something else. Something that I became too afraid to lose. Muling bumuga ng hangin si Ezra, tila ba pinapakawalan ang mga nagwawalang emosyon sa kanyang sarili. May nginig ang boses nito nang magpatuloy ito. Hindi ako papayag na mawala ka, Avaris. Hindi ako papayag. So, Ava. Nagulat si Ava nang bigla nitong tawagin ang pangalan niyang Ava. Handa na sana siya magpaliwanag na mapagtanto niya mula sa mga mata nito na wala pa rin itong ideya kung sino talaga siya. Pinaiksi lang nito ang pangalan ng peke niyang pagkakakilanlan na Avaris. Pinakawala ni Ava ang pinipigilang hininga at sumagot. Yes. Don't even think of disappearing from my life. Huwag kang mawawala sa buhay ko. Deklara ni Ezra sa malamig at seryosong boses habang na kay Ava lamang ang tingin. I'll chase you to heaven and hell. I'll chase you to all kinds of afterlife, Avaris. Kaya huwag kang mawawala sa akin. Napakagat na lamang ng labi si Ava at mas napahigpit ang kapit kay Ezra sapagkat alam niya na mawawala talaga siya sa buhay nito. Alam ni Ava na mapupunta talaga siya sa kabilang buhay. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay handa siyang habulin ni Ezra kahit sa kabilang buhay. Wala siyang takas dito. Walang ideya si Ezra na ngayon na ang huling araw ni Ava. Ang tanging alam lang ng bilyonaryo ay ngayon ang ika-90 na araw na kasama niya ang dalaga. Malamig ang gabi at kasalukuyan silang nasa rooftop ng mamahaling restaurant kung saan sila nag-date. Walang ideya si Ezra Novosel na ngayon na ang huling araw ni Ava. Ang tanging alam niya lang ay nasa harap niya ang dalaga at siya ang pinakamagandang bituin na pumasok sa buhay niya. Hottest star. Wala sa sariling bulong ni Ezra habang nakamasid kay Ava. Hindi Cinderella? Kontra ni Avaris sa kanyang sinabi. Tila kasi nasanay na ang tenga nito na Cinderella ang tawag sa kanya ng binata. Tumawa lamang si Ezra at umiling. Not Cinderella. Not tonight. Hindi ako papayag na iwan mo ako mamayang hating gabi. Actually, napataas ang kilay ni Ezra dahil sa mga salita ni Avaris. Isang linggo na ang nakaraan mula nang umuwi sila galing sa Maldives.
Nais pa sana ni Ezra na manatili sa kanyang pribadong isla kasama ito, ngunit hiniling ni Ava na umuwi na. Hindi alam ni Ezra ang dahilan. Hindi niya alam ang tumatakbo sa utak ni Ava. Actually, pag-uudyok ni Ezra, niituloy ni Avaris ang kanyang mga sasabihin. Napansin niya ang pagkagat ng labi ni Avaris at napabuntong hininga. Actually, kailangan ko umuwi ng maaga. I have some business deals that I have to wrap up before midnight. Saad nito at palihim na napabuga ng hangin si Ezra. So, Cinderella will run away then? Si Cinderella ka ba talaga at kailangan mong umuwi bago mag-alas 12? Nagkibit palikat lamang si Avaris. Gusto mo bang iwan ko sa iyong sapatos ko para makampante ka? Napangisi lamang si Ezra at umiling. Bakit ka ganyan makatingin? Saad ni Avaris sa kanyang kinalaunan at saka lamang napagtanto ni Ezra kung paano niya ito tinitignan. Baka matunaw ako sa kakatitig mo. Muling napailing si Ezra. Minsan, napapaisip ako kung mawawala ka talaga sa akin. Simula ng binata at napansin ang pagkabigla ni Avaris. Hindi niya ito pinalagpas at mas lumapit pa kay Ava hanggang sa maaari niya nang hawakan ang mahaba nitong buhok. Dapat hindi kita tinawag na bituin o si Cinderella. Dagdag ni Ezra. Seryoso ang tingin kay Avaris na hindi tinatagpo ang kanyang mga mata. Kisap mata lang ang pagdaan ng mga bituin. Iniwan ni Cinderella ang prinsipe pagsapit ng alas 12. I called you with names that pertain to things that are temporary. Kaya naman napaisip ako, Avaris. Napansin ni Ezra ang pagpipigil ni Avaris ng hininga, kaya naman mas humakbang siya palapit. Pansamantala lang ba ang meron tayo, Avaris, sa turno? Tanong ni Ezra sa seryosong boses. Diretso ang tingin sa babaeng kilala niya ngunit hindi alam ang mga detalye. Aalis ka rin ba, Avaris? Will you be a shooting star that grants my wish but disappear after a few seconds? Will you be the Cinderella who left the prince? Sa wakas ay tinagpo na ni Avaris ang kanyang mga mata, kaya napatigil si Ezra. Pigil ang hininga habang nag-aabang sa mga salita ng dalaga. He feels like her words will be his last lifeline. Madidismaya ka ba sa kisap mata? Tanong ni Avaris. Misteryoso ang ngiti. Hindi ba sapat na tinupad ng bituin ang hiling mo? Hindi ba sapat na nagkakilala sila Cinderella at ang prinsipe? That's enough for me, Avaris. Madiin na saad ni Ezra at hinawakan ang braso ni Avaris. I want you to stay. I don't want this to be something that is temporary. Tumango si Avaris sa kanyang mga salita at tinapik ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang braso. Hindi ko rin sinabi na gusto kong maging pansamantala lang to. Hindi na napigilan ni Ezra ang kanyang emosyon. Yan lang ang kumpirmasyon na kailangan niya bago dumampi ang kanyang labi sa mga labi ni Avaris. This time, nothing stopped them, and Ezra wondered why he didn't do it sooner. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay nanginginig ang pinakawalang hininga ni Avaris. Namumula ang pisngi nito at tila ibang-iba ang mga mata nito sa malditang Avaris sa turno na kilala ni Ezra. Hindi mapigilan ni Ezra na mapangisi. Masasampal mo ba ako dahil hinalikan kita? Mabilis ang masamang tingin na ginawad sa kanya ni Ava. Hindi, pero masasampal kita kapag hindi mo tinigilan yung kahambugan mo. Napatawa lamang si Ezra at umiling bago ipinulupot ang braso sa bewang ni Avaris. You're driving me insane, Avaris. Bulong niya rito habang nakabaon sa tuktok ng buhok nito ang kanyang baba. Minsan, pakiramdam ko alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Ang pagiging maldita mo, kasupladahan, pagiging sarkastiko. Ha? Talaga ba, Ezra? Puro masasamang bagay lang ba meron ako? Gusto mo ilista ko rin lahat ng pangit sa'yo? Tumawa si Ezra at hinimas ang likod ni Ava. Mukha kasi itong kuting na mangangalmot. Patapusin mo muna kasi ako. Pag-aamo rito ni Ezra. Sunod ko sana kasing sasabihin na maganda ang mukha mo. At? Maganda ang mukha mo.
Meron pa bang ibang maganda sa'yo, Avaris? Napamura si Ezra nang biglang bumaon ng takon ni Avaris sa kanyang paa at lalo siyang napabulong ng mura nang makita niyang tinaasan lamang siya nito ng kilay. Hindi ka na mabiro. Reklamo ni Ezra at umayos na ng tayo. Matapos noon ay napatawa na lamang siya na sinabayan ni Avaris. It feels right for him. Somehow, it feels right to have this woman beside him, to laugh with her under the stars. Kaya naman, hindi mapigilan ni Ezra ang sarili. We'll meet again tomorrow, right, Avaris? Pagtatanong niya rito at hindi napansin ang pag-iba ng itsura ng mga mata ni Avaris. He's too drunk in the moment that he failed to notice the sudden change in her eyes. Inirapan siya ni Avaris. Depende sa mood ko. Ngumiti lamang si Ezra at napailing. Today is our 90th day. Hihintayin ko pa sana hanggang sa umabot tayo sa ika-100 na araw. Pero kinakabahan akong baka takbuhan mo ko. He started and gave subtle hints of his intentions. Meet me again tomorrow, Avaris. Wear something pretty. Bakas ang pagtataka at magkahalong pagkalito sa mga mata ni Avaris, kaya naman muling ngumiti si Ezra at kinuha ang kanang kamay nito. Wear something suitable for a diamond ring. Deklara ni Ezra at hinimas ang palasingsingan ni Avaris bago ngumiti sa mga mata ng dalaga. Tomorrow, Ava. Ngayong gabi ang ika-9 na araw. Ngayong gabi, nakapagdesisyon si Ezra na hindi niya na kaya pang maghintay ng 100 na araw para itago sa kanyang drawer ang maliit na bughaw na kahon na ibinili niya para kay Ava. Tonight is the 90th night. Tomorrow, he'll kneel and present her with the ring. Ngunit ang hindi alam ni Ezra ay yun ang huling gabing makikita niya si Avaris sa turno. Napasinghap si Ava at napahawak sa dibdib. Tila gulat na gulat ito na nagising siya, na nakakahinga pa siya. At tama lang nagulat si Ava. Lagpas na sa 90 na araw. Tapos na ang 3 buwan. Lumagpas na siya sa araw ng kanyang taning. Nasa kabilang buhay na ba ako? Bakit mukha namang luxury hotel ang kabilang buhay? Komento ni Ava na litong-lito. Baka mali lang ako ng bilang. Baka ngayon talaga ika-90 na araw. Hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa siya at nakakapagdialogo, gayong ayon sa panot niyang doktor ay 90 na araw na lamang ang nantitira sa kanya. Kaya naman paano? Ngunit tila ba para sagutin ng kanyang mga katanungan ay nagring ang cellphone ni Ava. Numero iyon ng panot niyang doktor. Hello? Miss Crisostomo. Nag-aalala na ako kung ano nangyari sa'yo. Bati na nasa kabilang linya at kumpirmadong ito nga ang doktor ni Ava. It's been a while, Miss Ava. 90 days kung hindi ako nagkakamali. Yes, Doc. Mabilis na tugon ni Ava. 90 days na ang nakalipas. Kaya naman paanong nakakahinga pa ako? Hindi ba malinaw ang sinabi niyong misdiagnosis? Napatigil si Ava dahil sa salita ng doktor. Po? Misdiagnosis, Miss Ava Crisostomo. Kalmadong saad ng doktor sa kabilang linya. Mali ang unang diagnosis na naibigay ko sa iyo, Miss Crisostomo. Nalulungkot ako na 90 days na lang natitira sa magaling na abogadang tulad mo. Kaya naman kumuha ako ng second opinion at kinumpirma kung tama ba ang naging unang diagnosis. And it turns out, mali ang una kong naging diagnosis, Miss Crisostomo. Mabubuhay ka pa. Hindi alam ni Ava ang mararamdaman. Alam niyang dapat ay tumatalon siya sa tuwa dahil mabubuhay pa siya at hindi pa makikipagkamustahan kay San Pedro. Ngunit halo-halo ang emosyon sa loob ni Ava. Sa sobrang dami ng kanyang nasa isip at nararamdaman ay natahimik lamang siya. Ito pa ang good news, Miss Ava. Malaki ang posibilidad na gumaling ka sa sakit mo. In fact, ilang taong treatment lang ay maaari ka nang maging malaya sa karamdaman mo. Pagpapatuloy ng doktor na walang ideya sa nararamdaman ni Ava. You can live a normal life again. Naestatwa si Ava. Pinasalamatan ng doktor sa telepono bago ibinaba ang tawag. Umalingaw ang huli nitong sinabi sa kanyang mga tenga. You can live a normal life again.
Hindi makapaniwala. Napatawa na lamang si Ava at napahimas ng muka. Normal na buhay? Kung alam lang ng panot na doktor na yun ang mga nangyari. Reklamo ni Ava. How can I live a normal life again? Ibig sabihin ng normal na buhay ay pagiging si Ava Crisostomo. Itatapon niya ang pangalang Ava Risaturno upang bumalik sa normal niyang buhay. Abogada at hindi bilyonarya. Wala sa luxury hotel kung hindi ay kahati si Berde sa bahay. Normal na buhay. Napabuntong hininga si Ava. Ibig sabihin ng normal niyang buhay ay walang Ezra Novosel. Muling nagring ang cellphone ni Ava at kahit hindi niya natignan ay alam niya na kung sino ito. Mabigat ang dibdib at halo-halo ang emosyon, tinignan ni Ava ang call ID ni Ezra bago pinatay ang kanyang cellphone. Panahon na para bumalik sa kanyang normal na buhay. At sa pagbabalik niya sa kanyang normal na buhay, ay bibig ni Berde ang sumalubong sa kanya. Ante! Ang tagal mong nagbakasyon! Bungad ni Berde na sinalubong siya sa pintuan ng kanilang flat. Mukhang kakagising lang nito at kakaalis lang sa kama nang pagbuksan si Ava sa pinto. Akala ko naman sa kabilang buhay ka na nagbakasyon. Handang-handa na sana akong tawagan si San Pedro para i-check kung doon ka sa taas nagbakasyon. Napairap si Ava at pabirong sinampal ang braso ni Berde. Asa naman si San Pedro ang koneksyon mo sa kabilang buhay? Baka nga nakablock pa ang number mo sa langit eh. Huy ante, wala namang ganyanan. Tumawa na lamang si Ava at umiling bago pumasok sa kanilang flat. Nilibot niya ang paningin sa simple nitong loob at mga kagamitan bago napagtantong nakabalik na nga siya. Siya na muli si Ava Crisostomo. So ante, saan ka nga nagbakasyon? 3 buwan ka nang wala ah. Hirit ni Berde na tinulungan si Ava na ipasok ang kanyang mga maleta. Umiling lamang si Ava, iniiwasang isipin ang isang partikular na bilyonaryo. Diyan lang, sa Maldives. Halos matapilok si Berde nang marinig kung saan siya nagbakasyon. Maldives? Diyan lang? Hala siya, ang yaman ng ate mo oh. Bulaslas ni Berde. May naiuwi ka bang fafa na taga Maldives, te? Ante, uuwi ba ako rito na mag-isa kung meron? Ay, may point. So wala bang sukuan na nangyari sa Maldives? Naestatwa si Ava dahil sa mga salita ni Berde bago napairap at hinampas ang braso nito. Ikaw talaga, yung bibig mo ante. Maghalukay ka na nga lang dyan sa mga maleta. Nandyan yung binili ko para sa'yo. Bumungis-ngis si Berde at nagpasalamat kay Ava bago tuwang-tuwa na hinalughog ang kanyang maleta. Nakakailang tapon pa lamang si Berde ng kanyang mga damit at medyas nang bigla itong nagtanong. So, anong plano mo ngayon, ante? May pera ka pa ba? For sure, mahal yung nagastos mo sa Maldives ha? Pwede naman ako muna magbayad sa renta mo ngayong buwan. Halos hindi makapaniwala si Ava dahil sa biglaang kabaitan ni Berde bago siya napailing at napatawa. Siguro, balak nitong mag-score ng plus points sa langit. Babalik ako agad sa trabaho ko. Kakayod at kikita ng pera bilang abogada. Tugon ni Ava. Malayo ang tingin at may ibang kahulugan ng ngiti. Just how it's always been. Katulad lang ng normal at dati. 3 buwan ang lumipas magmula nang bumalik sa pagiging si Ava Crisostomo si Ava. 3 buwan na ang lumipas simula nang tumigil na siya sa pagiging ang bilyonaryang si Ava Risaturno. 90 na araw na ang lumipas magmula nang huli niyang makita si Ezra Novosel. Napahinga ng malalim si Ava. Winaksi ang mga iniisip bago bumalik sa pagkain ng almusal. Baka late uwi ko ngayon, Berde. Balita ko, bigating kliyente yung kumuha sa amin. Kaya naman bigay na bigay ang firm namin. Imporma ni Ava rito at sumubo ng kanin. Tumango si Berde nang nguya ng pritong meatloaf habang nasa cellphone ng tingin. Yung gamot mo, baka makalimutan mo. Nasa bag, tsaka bihira ko na lang din naman kailanganin. Tinaasan si Ava ng kilay ni Berde dahil sa naging kanyang sagot. Kahit na ante, mas mabuti na sigurado lalo pat malapit ka nang gumaling. Hindi ba sabi ng doktor mo huwag ka dapat masyadong ma-stress?
Tumango lamang si Ava, sanay na sanay sa nanay mode ni Berde. Magmula pa nang malaman nitong malapit nang gumaling si Ava. Sige mama, biro ni Ava na umani ng irap kay Berde. Tutok na tutok si Berde sa kanyang cellphone, kaya naman bahagyang naging curious si Ava. Sanay na siyang lagi itong nagamit ng cellphone tuwing nakain, lalo pat mahilig itong mag-scroll sa mga forums para sumagap ng chismis. Oh my gulay! Nasamid si Ava sa iniinom na tsaa dahil sa biglaang pagtili ni Berde. Bakit? Nauubong tanong ni Ava, nagkamali ng pagkakalunok sa kanin. May nakita ka na naman bang nagbabagang chismis? Oo te! Sabik na saad ni Berde at itinapat kay Ava ang screen ng kanyang cellphone. Hinahanap ni Estra Novosel ang nawawala niyang fiancé. Hindi mapigilan ni Ava na maibuga ang tsaa na iniinom, kaya naman napaatras si Berde at tinignan siya ng masama. Grabe, ante! Shock na shock! Patutsyada ni Berde at pinunasan ng braso na nabasa. Peace be with you. Sorry na. Pagpapaumanhin ni Ava, hindi pa rin makabawi mula sa pagkagulat. Fiancé ni Estra? Hindi niya alam na mayroon pala itong karelasyon, kaya gulat na gulat siya. Iniisip ni Ava kung kailan pa ito may karelasyon. Simula pa kaya noong sila'y nasa Maldives? Anong sabi? Tanong ni Ava. Kunwari hindi masyadong apektado sa nabasa ni Berde sa artikulo. Well, wala naman masyado. Maliban sa may malaking pabuya sa makakahanap sa fiancé ng bilyonaryo. Sagot ni Berde, at napaka-sopistikado ng pangalan ng fiancé niya. Ano? Avaris Saturno. Muling naibuga ni Ava ang iniinom. This time, kay Berde ulit kaya naman grabe ang reklamo at pagpunas nito sa sarili. Ano ba yan, ante? Nakalimutan mo na ba kung paano uminom ng tsaa? Reklamo ni Berde na halos manghiyak-ngiyak na dahil basang-basa. Syuk na syuk, ante? Sorry. Pagpapaumanhin ni Ava. Tumayo na at umalis mula sa pagkakaupo niya sa hapagkainan. Pinulot ni Ava ang kanyang bag bago nagbaling ng tingin kay Berde. Halata sa mga galaw ni Ava ang kanyang pagmamadali. Alis na ako, Berde. Baka malate pa ako sa trabaho. Hala ka, ante, yung pagkain mo. Bye! Nagmamadaling paalam ni Ava at lakad-takbo ang ginawa upang makalabas ng bahay. Puno na nagtatalong mga kaisipan ng kanyang nasa utak habang naglalakad siya palabas at naghihintay ng taxi. Hinahanap ni Estra Novosel ang kaniyang fiancé at ang fiancé na yon ay walang iba kung hindi si Avaris Saturno. Sa madaling salita, siya. Ganoon ang tumatakbo sa kanyang utak hanggang sa makarating siya sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Dumiretso si Ava sa opisina kung saan nila tinatagpo ang mga kliyente. Halos hindi rumihistro ang sinabi ng boss ni Ava kung hindi siya nakabawi. Sundin ko lang ang mga kliyente natin. Wait here, Ava. Saad ng kanyang nakatatandang boss bago iwan si Ava sa opisina. Tumango si Ava bilang tugon. Puno ng alaala ni Estra ang isip ni Ava habang hinihintay ang mga kliyente sa opisina. Bakit naman ako hahanapin ni Estra? Technically, si Avaris Saturno ang hinahanap niya, which is ako. Pero, monologo ni Ava dahil sa kaba. Kailan niya pa ako naging fiancé? Puno ng reklamo na may halong pag-aalala ang isip ni Ava. Hindi niya alam kung gusto niyang mahanap siya ni Estra o hindi. Gusto niya ulit makita ang binata, ngunit alam niya mas tama kung hindi. Sapagkat niloko niya ito, hindi siya si Avaris Saturno at lalong hindi siya bilyonarya. Marami siyang lihim na itinago rito, kaya mas mabuting hindi na sila magkita. Hindi niya naman siguro ako mahahanap. It's been 3 months. Panggagaslight ni Ava sa sarili. Huminga siya ng malalim at tinapik ang dibdib, sakto sa pagdating ng mga yapak sa kabila ng pinto ng opisina. Tsak siyang ito ang mga kliyente niya. Rinig niya ang mga boses nito, bagamat nakasara pa ang pinto. At paano ka nakakasigurong mahanap mo ang fiancé mo? Baka ayaw ka kasing pakasalan kaya ka tinakbuhan, bro. Huling hirit mo na yan, Chester. And I'll definitely find her.
Prince Charming found Cinderella in the end after all. Napatigil si Ava dahil sa pamilyar na boses. Unti-unti ang kanyang paglingon kasabay ng unti-unting pagbukas ng pinto. Tila bumagal ang lahat at huminto ang paligid nang makilala niya kung sino ang nasa pinto, kung sino ang kliyente niya. Matangkad, matipuno, kalmado at sigurado ang mga mata. Malamig ang ngiti na tila ba alam niyang mangyayari ito. See, I found my fiancé, Chester. I found Cinderella. Saad nito sa seryosong boses habang diretso kay Ava lamang ang tingin. I found her, even if she didn't bother to leave a glass slipper. Ezra, singhap ni Ava sa pangalan ng lalaking naghahakbang palapit sa kanya. Umarko pataas ang isang gilid ng labi nito. Tila ba sadistikong natutuwa sa kanyang pagbigkas ng pangalan nito. Hindi alam ni Ava kung paanong muli silang nagkatagpo. At mas lalo lamang gumulo ang kanyang isip nang nasa harapan niya na ito. Ramdam ni Ava ang paninikip ng kanyang dibdib. I believe this is the first time that we've met. Sambit ni Ezra sa mababang tono at kinuha ang kanang kamay ni Ava. Dumapo ang tingin ni Ezra sa ID na suot ni Ava bago muling lumitaw ang malamig nitong ngiti. Nice to meet you, Ava Crisostomo. Gulong-gulo si Ava kasabay pa nito ang paninikip ng kanyang dibdib. Paanong? Ako dapat ang nagtatanong. Simula ni Ezra at tila iniisip ko anong pangalan na itatawag sa kanya. Ava. Pansin ni Ava sa gilid ng kanyang mga mata na hinaya ng kasama ni Ezra nang lumabas ng opisina ang kanyang boss. Marahil ay upang bigyan sila ng privacy. Malamig ang tingin ni Ezra kay Ava at naiintindihan iyon ni Ava. Alam niya kung bakit magagalit ito matapos niyang magpanggap at lokohin ito. Handa na siya sa mga tanong nito at sasagutin niya yon kahit papakiramdam niya ay aatakihin na siya sa puso. Tsak na ang una nitong magiging tanong ay kung bakit ko siya niloko. Isip ni Ava. Bakit ka umalis? Naestatwa si Ava dahil sa naging tanong ni Ezra. At ngayon niya lang din napansin na hindi lang galit ang nasa mata nito kung hindi lungkot at pagkadismaya. Bakit ka umalis, Avaris? No, Ava. Pagtatama ni Ezra sa sarili. Why did you left? Ano? Balak mo ba talaga maging shooting star na saglit lang nadaan? Gusto mo bang maging si Cinderella na basta na lang din nawala? Hindi makasagot si Ava. Hindi lang dahil sa sobrang dami ng emosyon na nararamdaman niya. Kung hindi na rin dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Literal na sakit. Bakit mo ako iniwan, Ava? Ezra, laro lang ba ako sa'yo? Was it fun to fool a billionaire? Ano, Ava? Was it a prank? All of this masquerade? Sunod-sunod na tanong ni Ezra. Mahigpit ang kapit kay Ava. Ava, ano ba ako sa'yo, Ava? Hindi na kinaya ni Ava ang nararamdaman. Bumigay na ang kanyang tuhod at bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Dumilim ang kanyang paningin. Sigaw at mura ni Ezra ang huli niyang narinig bago siya nawala ng malay. Hindi niya nasagot ang mga tanong nito. Nang magising si Ava, napagtanto niya ang pamilyar ang sitwasyon. Hinimatay ulit siya sa harap ni Ezra, ngunit ngayon iba ang sitwasyon. Are you feeling better now? Tawagin ko ba ang doktor? Tanong ni Ezra, sakto sa pagdilat ng mga mata ni Ava. Saka lang napagtanto ni Ava na nasa hospital sila. Umiling si Ava at dahan-dahang nilingon si Ezra. Alam mo na ba? Mahinang tanong ni Ava. Nasa hospital sila ngayon at posibleng nadiskubre na ang tunay na kalagayan ni Ava. About your congenital disease? Sinabi sa akin ng Dr. Ava. Sagot ni Ezra, seryoso ang tono at hindi mabasa ang emosyon. Napakagat ng labi si Ava. Ngayon ay alam na ni Ezra ang lahat, ang pagiging normal niyang abogada at ang sakit niya. Sorry. Bulong ni Ava at pumikit. Is it because of this? Dahil ba dito kaya tayo nagkita? Tanong ni Ezra na ang tinutukoy ang sakit ni Ava. Tumango si Ava.
Hindi ko balak na lokohin ka, Ezra. My plan was to live my life to the fullest with my last days. Binigyan ng doktor ng taning ang buhay ko. 90 days, Ezra. 3 buwan. Napansin ni Ava ang pagkuyom ng kamao ni Ezra, kaya naman napakagat siya ng labi. Tiyak na galit ito. And you chose to spend those last 90 days with me? Tanong ni Ezra sa mahinang boses. Hindi mabasa ni Ava ang emosyon nito. Tumango si Ava. I'm sorry. Sigurado na ako 90 days na lang ang natitira sa akin. Kaya naman pinili kong tuparin ang pangarap kong maranasan maging buhay mayaman. Now that I think about it, my reason was rather superficial, wasn't it? But I had fun, Ezra. You made it so. Pagtatapat ni Ava at seryoso ang tingin kay Ezra. Mapait ang ngiti ni Ava nang siya'y magpatuloy. If I know that it would be this complicated, maybe it will be better if my life indeed ended with 90 days. Hindi natuloy ni Ava ang sunod niyang mga salita. Sobrang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa bigla. Napilitang matigilan sa pagsasalita si Ava nang dumapo ang mararahas na labi ni Ezra sa kanyang mga labi. His kiss was rough and passionate, a mixture between anger and passion and something more. Galit ang halik nito, ngunit may ideya si Ava na hindi sa kanya nakatuon ang galit nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay nag-aahabol ng hininga si Ava. Bakit? Don't ever say it again, Ava. Madiin na saad ni Ezra. Tila may bagyo ang mga mata dahil sa galit. Mas mabuti kung 90 days na lang talaga ang meron ka. Then what? I'll die, of course. What will happen to me, Ava? Asik ni Ezra. Ngayon ay kitang-kita na ni Ava ang emosyon ng binata. What will happen to me, Ava? Kung yung 90 na araw na lang yun ang makukuha ko sa'yo. That 90 days was not even enough for me. Those 3 months we spent together was never enough, Ava Crisostomo. I'm a greedy man, Ava. Sinabi ko na yun sa'yo. Hindi sapat sa akin ng 90 na araw lang. Hindi mahanap ni Ava ang tamang salita para sagutin si Ezra. Ngunit hindi naman kailangan dahil nagpatuloy ito. Tila nalulunod si Ezra sa sariling emosyon. Those 90 days with you. Sa 90 na araw na wala akong mahanap na ebidensya o clue na magtuturo sa akin kay Avaris Saturno. Those were the worst 90 days of my life, Ava. Parang hinugot mo lahat ng bituin sa langit at hindi ako makakita sa dilim. And I can't imagine doing it for 90 more days or for a lifetime. Ngayon ay nasa kanya na muli ang tingin nito. Kumalma na ng bahagya ang emosyon ni Ezra, subalit tila may apoy pa rin na nagliliyab sa mata nito. Stay with me. This time, I'm asking you as Ava Crisostomo. Stay with me, Ava. Huwag mo akong iwanan. Pero niloko kita, Ezra. Hindi ako tunay na bilyonarya. Giit ni Ava. So, sa panahon bang magkasama tayo, may binanggit ba ako sa yung gusto ko ang pera mo? Abogada lang ako, Ezra. Hindi ako bilyonarya. Then you'll be my sexy lawyer, and I'll need you. Gagawa ako ng krimen kung tatanggihan mo pa rin ako ng ganito. Magseryoso ka nga, Ezra Novosel. Sita ni Ava sa naiinis na boses at nagulat ng hapitin ni Ezra ang kanyang 2 kamay. Seryoso ako, Ava Crisostomo. Seryosong-seryoso ako. Marahan itong tugon, malumanay ang boses at diretso ang tingin kay Ava. At ano pa mang dahilan mo, ay kaya kong sagutin. Hindi ka mayaman at bilyonaryo ko. I never cared whether you're the poor type of Cinderella or you're the Princess Cinderella. Niloko mo ko at gumamit ka ng peking pangalan. Wala akong pakialam kung anong pangalan mo, Ava. Kahit Avaris Saturno pa yan o Ava Crisostomo, handa akong magpaloko sa'yo. You got me in a chokehold, Ava. And I'm not planning to take my life that is now yours and within your hand. Pero may sakit ako, Ezra. May panot na doktor na tumingin sa'yo kanina. Sabi niya, malapit ka nang gumaling. Napangiwi si Ava at nag-iwas ng tingin. Masyado na naging extra sa buhay niya ang panot niyang doktor.
Wala ka ng dahilan para tanggihan ako, Ava. Pagpapatuloy ni Ezra, kalmado at nagsusumamo ang boses. Maliban na lang kung hindi mo ako mahal. Seryosong sambit ni Ezra at pinaglandas ang daliri sa labi ni Ava. I love you, Ava Crisostomo. I won't ask for riches from you or anything material. I only want two things from you. Your love and 90. 90? 90 days, 90 weeks, 90 months, even 90 years. Sagot ni Ezra. Yun lang kailangan ko sa'yo, Ava. Napakagat ng labi si Ava. Hindi niya alam kung bakit siya tumatanggi at nag-aalangan. This man before her is someone that she wants and desire, even more. Napapikit siya. Inamin niya na lahat, na hindi siya bilyonarya at hindi siya mayaman. Isang bagay na lang ang kailangang aminin ni Ava. Mahal din kita, Ezra. At handa ko sa'yo ibigay ang mga 90 na kailangan mo. Pag-aamin ni Ava sa huling bagay na hindi niya pa naipagtatapat. Ngumisi si Ezra. Kahit 90 na anak? Ha? Bibigyan na lang kita ng 90 pesos. Irap ni Ava, ngunit agad din nagtapos ng manlaki ang kanyang mga mata dahil sa bigla. Dumukot ng isang maliit na bughaw na kahon si Ezra sa kanyang bulsa at binuksan ito. Nakita ni Ava ang kislap ng diamanting singsing sa loob ng kahon at halos maiyak dahil sa sari-saring emosyon. Aba, hindi ka nala talaga magtatanong? Reklamo ni Ava nang basta na lang sa kanyang isinuot ni Ezra ang singsing. Ni wala man lang luhod o tanong na, will you marry me? Umiling lamang si Ezra at ngumisi bago hinalikan ng kamay ni Ava na may singsing. A promise. A bond. Seduce me for another 90 days, 90 weeks, 90 months, 90 years, Ava. Before you, I'm not a billionaire, but a beggar that greedily begs for 90 more. Bulong nito kay Ava matapos iangat ang labi mula sa kamay na kanyang hinalikan. Marry me, Ava Crisostomo. Give me all of yours, 90 and more. Hindi na napigilan ni Ava ang luha dahil sa tuwa at niyakap si Ezra. Yes! Sa'yo na lahat ng 90, pati 90 pesos sa wallet ko. So, 90 na anak? Hirit ni Ezra. Che! Lumipas ang 70 na araw at 70 na linggo. Ikinasal si Ezra Novosel kay Ava Crisostomo sa harap ng altar. Hindi man magiging 90 ang kanilang magiging mga anak, 90 Novosel naman ang naging pangalan ng kanilang panganay. He asked her for her 90 days, 90 weeks, 90 months, and 90 years, and she gave him everything, 90 and more. Wakas.